Mga ka-Republic, sinungkit na ng Barangay Ginebra ang kanilang panlabing-anim na kampyonato ng padapain ng Tok and Tek sa Game 7 ng Final Series kagabi. Ito rin ang pampitong championship ni Justin Brownlee sa liga na nagbigay sa kanya ng distinction bilang winningest import sa kasaysayan ng PBA. Papalapit sa dulo ng fourth quarter, natunaw na ang mga chatrix at sarcastic na ngiti ni Chot Reyes. Maagang naamoy ng maangal na TNT coach na sa pagkakataong ito'y pupulutin sila sa kangkungan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, balik na sa trono ang Barangay Ginebra. At para sa mga talangkang nagsabi na matanda na raw si Justin Brownlee at hindi na raw nito kayang makipagsabayan sa mga higanting import, nasaan na kayo? Umiiyak pa rin ba kayo hanggang ngayon? Himayin natin ang naging takbo ng bakbakan sa Mall of Asia Arena kagabi. Mainit agad ang Tok and Tek sa pangunguna ni Jordan Heading. Kanya ang unang mga puntos ng TNT. Sa itinakbo ng series, kapag mainit ang opensa ni Heading, ang tropang 5G ang nagwawagi. Abanti nga ang TNT sa pagtatapos ng first half, 47-40. Tahimik at tensyonado ang mga Ginebra fans. Ngunit unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin pagpasok ng second half. Di tulad sa Game 5 at Game 6, hindi lang si Justin Brownlee ang nagtatrabaho. Ang former MVP na si Scottie Thompson at ang bagong BPC na si Arya Barrientos, nagising na rin ang opensa. Ganon din si Troy Rosario. Sa larong ito, ipinakita ni Tim Cone ang matalino niyang adjustment. Ipinaatake niya kina Japet Aguilar at Troy Rosario si Chris McCullough na nagresulta ng maagang foul trouble para sa TNT import. Lamang pa ang tropang 5G nang makuha ni Simak ang kanyang pang-apat na foul sa third quarter. Napilitan si Chot Reyes na paupuin ang kanilang import upang ireserba ito sa fourth period. At ang pagkakataong ito ang sinamantala ng Ginebra. Nawala ng depensa ang TNT sa pag-upo ng kanilang import na pinagsamantalahan ni Justin Brownlee at Troy Rosario. Kasabay ang kanilang defensive stops, isang mainit na 12-0 run ang itinakbo ng Gin Kings. Mula sa paghahabol, inagaw ng Ginebra ang lamang 68-63 papasok sa final frame. Wala na sa mukha ni Chot Reyes ang sarcastic na ngiti. Sinigawan pa niya at dinabugan si Glenn Cobuntin sa isang timeout dahil tuluyan ng lumalayo ang Ginebra. Kailangan nang ibalik sa laro si Chris McCullough, pero ilang segundo lang, agad na pasabit ni Japet Aguilar si Simak para sa kanyang panglimang foul. At mula rito naging defensive liability na ang TNT import, na noong Game 6 ay naghalimaw ng 53 big points. Kapag nagdadrive si Brownlee, kitang-kita na umiiwas na lang si McCullough, kung hindi maaga siyang mapapatalsik sa laro. In fairness, hindi basta sumuko ang TNT import. Papalapit sa dulo ay gumawa siya ng sariling 5-0 run para idikit ang score 77-74. Ngunit hindi ito naging sapat. Isang corner 3-point shot ang itinarak ni Nards Pinto. Nakasagot ulit si Simak, ngunit dito naman bumanat si Arya Barrientos ng isang tres, isang clutch 3 na tuluyang bumasag sa puso ng TNT. Matapos ang tris ni Ayon ni RJ, sumunod ang free throw ni Justin Brownlee at mga panghuling puntos ni Scottie Thompson at ang emphatic dunk ni Troy Rosario upang lagutin ang hininga ng dati niyang team. Wala na ang nakakainsultong palakpak at sarcastic na ngiti ni Chot Reyes. Inamin niyang ang maagang foul trouble ng kanilang import ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Nang mawala na ng silbi sa depensa si Simak, doon na nagsimulang gumuho ang mundo ng tropang 5G. Isang kampyonato pa ang nadagdag sa ilalim ng pangalan ni Tim Cone. May 26 championship na siya sa liga. Habang ito'y pang-16 na kampyonato ng Barangay Ginebra, pampitong korona naman ito ni Justin Brownlee. Nalampasan na niya ang 6 ni Shane Chambers na naging resident import noon ng Alaska. Sa celebratory interview, ipinaalala ng courtside reporter sa Ginebra Import na una siyang dumating sa PBA noong 2016 at pagkalipas ng 10 taon, heto pa rin siya
at nagwawagi pa rin ang kampyonato para sa Barangay Ginebra. Halos maiyak si JB sa parting ito ng interview. Puno ng emosyon na pinasalamatan niya ang mga Ginebra fans sa patuloy na suporta at tiwala. 38 years old, pero sabi nga ni Rain or Shine coach Yang Giao na kasama sa mga game analyst, si Brownlee na raw talaga ang GOAT import sa PBA. Congratulations sa Ginebra at sa lahat ng mga Ginebra fans. Doon naman sa mga talangkang naging ampalaya ang pakiramdam sa pagkatalo ng TNT, tahana, bawi na lang kayo next time. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Danny Claro. Kahit anong mangyari, win or lose, sabi niya, Ginebra forever. Sa iyo rin, May Filamor. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout John Romel Adino. Good luck daw sa Ginebra. Ito na, good luck nga. Champion tayo kagabi. Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Siguradong masaya ka, partner. At sa iyo rin, Lolita Bongcales. Yes, salamat po sa suporta. At sa iyo rin, shout out Rubin Dudor. Nadali na, kabayan. Champion na tayo. At sa iyo rin, shout out Barakong Mandirigma. Barako ang Ginebra kagabi, kabayan. At sa iyo rin, Nestor Almudal, mula naman dyan sa Calaca, Batangas. Kung minsan po wala tayong shout out, pasensya na po kasi kung minsan may mga biglaan tayong lakad. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.